Ang kadakilaan ay isang kamag-anak na salita dahil iba't ibang bagay ang ibig sabihin nito sa iba't ibang tao. Tulad ng tagumpay, ang kadakilaan sa isang footballer ay maaaring mangahulugan ng pagkapanalo ng Ballon d'Or o ang parangal para sa pinakamahalagang manlalaro. Sa merkado, ang kadakilaan sa isang manunulat ay maaaring mangahulugan ng pagsulat ng isang bestselling na nobela. Ang kadakilaan sa isang mangangaral ay maaaring mangahulugan ng pagkakaroon ng 1-0-0-0 kaluluwa na naligtas sa isang krusada lamang. Hindi mahalaga kung sino ka, sa maagang bahagi ng buhay, dapat mong tukuyin kung ano ang kahulugan ng kadakilaan sa iyo. Ano ang iyong gagawin o makamit na magpapasaya sa iyo? Anong award ang upo sa iyong mesa bago mo kumbinsihin ang iyong sarili na ikaw ay mahusay? Mayroong ilang mga maling kuro-kuro tungkol sa kadakilaan, ngunit sa video na ito, tatalakayin natin ang 9 na pangunahing senyales na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging dakila. Ngunit bago yon, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ano ang kadakilaan? Tignan natin kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol dito. Mateo 20:26-28. Hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo, kung paanong ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Sinabi ni Myles Munroe ilang taon na ang nakalilipas bago siya mamatay, ikaw ay dakila sa antas ng mga taong pinaglilingkuran mo. Ang kadakilaan ay wala sa pagkuha ng mga bagay. Ang kadakilaan ay hindi tungkol sa kung magkano ang mayroon ka sa iyong bank account. Alam kong hindi ka mapakali, ngunit iyon ang katotohanan. Ang kadakilaan ay tungkol sa paglilingkod, ito ay nangangahulugan ng paglilingkod sa mga tao, pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, paglutas ng kanilang mga problema, at pagtulong sa kanila. Iyan ang tunay na kadakilaan, at ito ang ideya ng kadakilaan na ipinasa ni Jesus sa kanyang mga alagad nang ang dalawa sa kanila ay gustong umupo sa kanyang kanan at kaliwa. Ang kadakilaan ay hindi pagiging Panginoon sa mga tao. Ang kadakilaan ay hindi pag-uutos sa mga tao o pagkakaroon ng maraming tao na dinilaan ang iyong mga daliri sa paa para lang kumain sa susunod na araw. Ang kadakilaan ay hindi tungkol sa kung gaano karaming likes ang mayroon ka sa social media. Ang kadakilaan ay hindi tungkol sa kung gaano kasikat. Ang kadakilaan ay hindi tungkol sa pag-ipon ng kayamanan. Ang kadakilaan ay ang epekto na ginagawa mo sa buhay ng mga tao. Ngayon na mayroon ka ng balansing pag-unawa sa kung ano ang kahulugan ng kadakilaan, narito ang 9 na palatandaan na nagpapakita na ikaw ay itinalaga para sa kadakilaan, o mas mabuti pa, itinadhana at nasangkapan upang maglingkod sa mga tao. Numero 1. Mayroon kang kakilakilabot na backstory. Ang tanda na ito ay hindi karaniwan sa bawat individual, ngunit kung mayroon kang isang background na sinadya upang ilagay ang iyong likod sa lupa, ngunit mayroong isang bagay sa iyo na hindi nagpapahintulot sa iyo na humiga at tumahimik, ito ay patunay na ikaw ay ipinanganak na nakalaan para sa kadakilaan. Si Jesus ay isinilang hindi sa pinakamahusay na mga magulang sa bayan, ang kanyang ama ay isang karpintero at walang ward para sa kanya. Kailangang ipanganak siya sa sabsaban. Ang Nazareth ay isang lungsod na may mga 8 bahay at isang lansangan, na humahantong sa tanong na, may mabuti bang lalabas mula sa Nazareth? Ito ay ang lungsod para sa mga walang tao. Gayunpaman, si Jesus ang naging pinakadakila sa lahat, anuman ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang backstory ay huminto sa mga tao na maniwala at tumanggap mula sa kanya, ngunit ang nakaraan ay hindi kailanman nagpapigil kay Jesus. Kaagad na naramdaman ng dyablo na si Jesus ay maaaring isang banta, hinahangad niyang patayin siya. Hinimok niya si Herodes na mag-utos na patayin ang mga batang wala pang 2 taong gulang. Ito ang tanda na sumusunod sa kadakilaan, ang gulo ang ayos ng iyong buhay. Ang dyablo, na hindi nakakaalam ng lahat, ay hindi nakakakilala sa iyo ng detalyado, ngunit nakakaunawa kung sino ang dapat mong maging.
Kapag napagtanto niya ang iyong pagiging natatangi, hahabulin ka niya sa lahat ng mayroon siya para ibagsak ka. Ang dyablo ay hindi lamang humahabol sa mga tao, siya ay madiskarteng nagpaplano at umaatake sa mga taong ang pagbagsak ay makakaapekto sa isang buong henerasyon. Siya ay lahat ngunit tanga. Siya ay tuso at tuso. Kapag nahaharap sa mga problema, hindi ipinataw sa sarili, ngunit batay sa iyong pangako kay Jesus at sa mga tao, ito ay tanda ng kadakilaan. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito tungkol sa kanilang sarili. Ang sabi ng Biblia, Santiago 1:2, Isipin ninyong puro kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Ngunit hindi mo ba ginagawa ang kabaligtaran? Hindi ka ba nagrereklamo, humahagulgol, umiiyak, at bumubulong kapag nahaharap sa mga pagsubok? Dapat mong bilangin ang lahat ng kagalakan dahil alam ng dyablo na mayroong isang kayamanan sa iyo. May mga kwento ng mga taong nagsimulang humarap sa digmaan mula sa sinapupunan. Hinangad ng dyablo na patayin sila habang nasa anyong binhi pa sila. Ang pagpatay ng isang buto ay mas madali kaysa sa pagputol ng isang ganap na lumaki na puno. Hinanap sila ng dyablo araw at gabi, ngunit narito ang patotoo para sa iyo kung ikaw ay kay Kristo. Awit 34:19. Ang taong matuwid ay maaaring magkaroon ng maraming problema, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Hanggat ikaw ay matuwid sa Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos, ililigtas ka niya sa lahat ng mga kaguluhan. Ang mga matuwid lamang ang may problema. Ang masama o di matuwid ay hindi kailanman nakakaakit ng atensyon ng kaaway. Maaaring nagtatanong ka kung bakit ka nahaharap sa ilang partikular na problema, at kung bakit nangyayari sa iyo ang ilang partikular na bagay, bakit ka pupunta mula sa isang hukay patungo sa isa pa, iniisip kung kailan matatapos ang lahat. Nais kong magkaroon ka ng ibang pananaw, dahil sa iyong kadakilaan, hinahangad ng dyablo na salain ka bilang trigo. Sa halip na magreklamo, isaalang-alang ito na puro kagalakan. Number 2. May pangarap na hindi ka iiwan. Ito ay isang pangunahing tanda ng mga dakilang tao. Dapat mayroong pangarap na iyon, ideyang iyon, pangitain na hindi ka iiwan. Ito ay nakasulat sa iyong puso ng bato. Kahit gaano ka pakatanda, hindi ka nito iiwan. Gaano man karaming bagay ang nasasangkot mo, hindi ka nito iiwan. Ang sabi ng Biblia, Ecclesiastes 3:11, Inilagay ng Diyos ang kawalang hanggan sa puso ng mga tao. Ang kawalang hanggan ay nangangahulugang layunin. Ito ay nakaupo ng malalim sa iyong puso at hindi kailanman umalis. Ito ay tulad ng isang dahilan na ikaw ay ipinanganak upang matupad. Ito ay isang bagay na nag-uutos sa iyong mga damdamin. Kapag nakakita ka ng isang bagay na humipo sa lugar na iyon, ito ay gumagalaw sa iyo ng higit sa karaniwan. Ito ay isang pakiramdam na nagsasabi sa iyo na may dahilan, isang partikular na layunin kung bakit ka ipinanganak. Maaaring ito ay isang malaking pangarap o isang maliit na panaginip, ngunit walang maliit na pangarap. Ang bumagsak na pamantayan ng mundo para sa pagtukoy ng mahusay at maliit ay may depekto. Walang layunin ang mas mataas kaysa sa iba, lahat sila ay nag-aambag sa pangkalahatang plano at layunin ng Diyos, at iyon ang mahalaga. Isang tanda na patuloy na nagpapaalala sa iyo ng iyong kadakilaan, ay ang pagkakaroon ng isang bagay na malalim at nakabaon sa iyong puso na hindi umaalis. Kung patuloy mong ipagpaliban ito, sa lalong madaling panahon ito ay magiging isang bangungot. Nagsisimula itong sumama sa iyo, at masama ang pakiramdam mo sa hindi pagtugon sa tawag na gumagapang sa iyong kaluluwa. Kung walang nag-aalab na pagnanasa sa iyo, walang pangitain na gumising sa iyo sa gabi, walang pangarap na nais mong matupad, manatili, maaaring pinatahimik mo ang boses ng iyong pagsinta habang nagsasalita. Ngunit hindi ibig sabihin na wala na ito. Sabay-sabay tayong dumaan sa iba pang mga palatandaan. Numero 3. Iginagalang at pinahahalagahan mo ang mga tao. Ito ay isang palatandaan na hindi kailanman nabigo. Ito ay natagpuan kay Jesus, at ang bawat isa na naghahangad na makamit ang isang bagay na kapaki-pakinabang ay dapat magkaroon ng ganitong katangian.
Maaaring nasaktan ka nga ng ilang tao nang higit pa sa puntong sa tingin mo ay hindi mo na sila mapapatawad, ngunit sa kaibuturan mo, nakatagpo ka ng boses na bumubulong sa iyo na may mabubuting tao pa rin sa mundo. Hindi lang lalaki ang iginagalang mo, pinahahalagahan mo sila, mahirap man o mayaman. Naniniwala ka na ang bawat tao, lalo na ang mga mananampalataya, ay mas mahalaga kaysa sa mundo at lahat ng naririto, at mula sa pananaw na ito ay naugnay ka sa kanila. Maaari kang gumawa ng dagdag na milya para sa mga tao, bagamat sa ilang mga oras, isinara mo ang boses na nagsasabi sa iyong gumawa ng isang bagay para sa iba dahil sa mga nakaraang karanasan. Naniniwala kang pantay-pantay ang bawat tao. Naniniwala ka na ang bawat tao ay may mayaalok. Naniniwala ka kahit gaano kahirap ang nakaraan ng isang tao, may pag-asa pa rin. Ang mga dakilang tao lang ang nag-isip ng ganyan. Mas iniisip mo ang iba kaysa sa sarili mo. Tignan natin kung ano ang sinabi tungkol kay Jesus. Mateo 14:14. Nang lumusong si Jesus at makita ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila at pinagaling ang kanilang mga may sakit. Ang habag na ito ang nagtutulak sa iyo na gumawa ng karagdagang milya. Kung ang pag-iisip ng tao ay nakasentro lamang sa kanyang sarili, hindi magagamit ng Diyos ang gayong tao. Ang pagkamakasarili ay hindi kailanman isang halaga, katangian, o saloobin ng kaharian. Iyan ang higit na dahilan kung bakit ang sinumang sumisigaw ng Diyos, gamitin mo ako, ay naririnig ang tugon ng Diyos, sige, mamatay ka sa iyong sarili. Hanggang sa magsimula at makumpleto ang kamatayang ito, hahadlangan mo ang pagkilos ng Diyos sa loob at para sa iyo. Numero 4. Masiginagalang at inaasahan ng mga tao mula sa iyo. Nakapagtanghal ka na ba sa entablado, marahil bilang isang mga awit, at sa iyong buong kaalaman, ginawa mo ang iyong sinasanay at nilalaro ang iyong pinakamahusay, ngunit may mga taong nakaupo sa ilalim ng iyong ministeryo. Umiiling ng may kaawa-awa at bumubulong, sinubukan mo, ngunit iyon. Hindi ba ang iyong pinakamahusay? Tila hindi sila makontento sa anumang pagkabansot na iyong hilahin, gaano man ito kaganda sa iyong mga mata. Madaling tawagan ang mga taong ito na iyong mga kaaway, ngunit sila ang panggatong na tumutulong sa iyong makarating sa iyong patutunguhan sa engranding estilo. Ang hanay ng mga tao na ito ay tila hindi kailanman nasisiyahan sa iyo. Ilang beses ka lang nila binibigyan ng isang palakpak. Maging ito bilang isang ministro ng Diyos, isang akademiko, o anumang bagay, kung ayaw ng Diyos na maupo ka sa iyong kasiyahan, isang grupo ng mga tao ang mag-uudyok sa iyo, magsasabi sa iyo kung paano ito gagawin ng mas mahusay at bibigyan ka ng mga bagong plano at pananaw. Ngayon, maraming beses, iniisip namin na ang mga taong ito ay otomatikong darating. Hindi kadalasan, inaakay ka ng Diyos sa kanila. Nagtatag ka ng isang buhay na relasyon sa kanila, at halos nangangako silang mananatiling nakatuon sa iyo. Ganyan gumagana ang Diyos. Sa kabilang banda, ito ay isang pulang bandila kung ang lahat ng mga kalalakihan at kababaihan sa paligid mo ay patuloy na tinatawag kang mahusay, at alam mo na ikaw ay hindi pa nakakakuha ng 0% ng iyong potensyal. Ipinapayo ko sa iyo na umalis sa pangkat na iyon dahil maaari kang talampas sa isang dimensyon samantalang ikaw ay nasa iyong pangunahing pagtawag. Number 5. Hindi ka marunong sumuko. Ito ay tinatawag na katatagan. Hindi mahalaga ang pagkabigo, pagsalungat, pagtanggi, pagkamuhi ng marami, o kung gaano karaming tao ang nagsasalita sa iyo sa labas ng iyong pangarap, nakalimutan mo lang kung paano sumuko. Dito isinilang ang malalakas na pinuno. Walang nagsabing magiging madali ang pagtatatag ng iyong pangarap, na mauunawaan ng lahat ang sinusubukan mong gawin, na mamahalin ka ng mga tao, o ang suporta ay ipapangako. Maaaring iwan ka o talikuran ka ng iyong pamilya. Niluraan nila si Jesus ang dumating para iligtas sila. Tandaan, gagawin nila ito sa iyo, kaya ihanda ang iyong sarili para sa epekto. Maging handa na tanggihan. Si Moses ay tinawag na mamamatay tao ng mga naparito niya upang iligtas. Si Nelson Mandela ay gumugol ng higit sa 1 dekada sa pagbabagong nais niyang gawin bago maging pangulo. Hindi ito magmumukhang malarosas.
Ang iyong mga pangarap ay dapat na masubukan at subukan. Gaano ka naniniwala sa iyong sarili? Gaano ka naniniwala sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Handa ka bang mamatay sa paniniwala o huminto sa kaunting pagsalungat? Isang palatandaan na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan ay ang pariralang, kung ako ay mapahamak, ako ay mamamatay. Ang ganitong mga tao ay binigo ang dyablo dahil hindi sila sumusuko. Itinaya nila ang kanilang buhay sa kung ano ang nakita nila at handa silang gawin ang lahat para dito. Kung pinag-iisipan mong sumuko, mangyaring bumangon sa malinaw na tawag. Ano man ang ibato sa iyo ng dyablo, hawakan ng mahigpit ang iyong kalasag ng pananampalataya sa sinabi ng Diyos at patuloy na makipagdigma. Huwag sumuko, huwag sumuko. Ang sabi ng Biblia, bagaman ito ay maantala, hintayin mo ito, tiyak na magsasalita ito. Number 6. Marunong kang sumuko para umakyat. Ang pagsuko dito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng mga bagay upang umunlad. Ang kaharian ng Diyos ay magagamit sa pamamagitan ng sakripisyo, itinayo sa mga sakripisyo, at itinataguyod ng mga sakripisyo. Binaybay ito ni Jesus sa halos lahat ng ebanghelyo. Ang susunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa larangan ng Espiritu, tayo ay tunay na niraranggo sa pamamagitan ng mga sakripisyong ginawa natin upang lumakad na kasama ng Diyos. Tanging ang pagbubuhos ng dugo ang maaaring magbayad para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang pinakahuling sakripisyong iyon ang nagbigay sa ating lahat ng pagpasok sa kaharian ng liwanag. Ito ay isa sa mga pangunahing palatandaan na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan. Naiintindihan mo kung gaano kahirap gumawa ng ilang mga sakripisyo, ngunit handa kang ibigay ito. Handa kang magsakripisyo hindi para sa sarili mo, kundi para sa bayan. Handa kang ibuhos ang iyong sarili bilang handog na inumin para inumin ng iba, at habang patuloy kang nagsasakripisyo, patuloy kang sumusulong. Si Jesus, para sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay itinanggi ang krus, hinamak ang kahihiyan, at ngayon ay nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos. Bawat sakripisyo ay may kapalit. Ang tunay na motibasyon para sa iyong sakripisyo ay dapat na pag-ibig upang palayain ang mga tao, gawin ang dapat makinabang sa mundo, abutin ang kanilang sakit, at maging solusyon. Ito ang puntong naabot ni Jesus, ang puntong naabot ni Pablo, at ito ang puntong dapat marating ng bawat dakilang tao. Sa sandaling makarating ka doon, nabuksan mo ang isang tipan sa iyong may likha, at kung itataas mo siya, dadalhin niya ang lahat ng tao sa kanyang sarili. Kung ang pagnanais na ito ay namatay sa iyo, tapusin ang video na ito sa akin. Mayroon tayong mataas na pari na nakatuon sa pagbuhay sa atin at pagpapagaling sa atin. Numero 7. Gusto mo ng pagbabago sa iyong komunidad? Ang isang kanta ay ganito, saan man siya pumunta, siya ay gumagawa ng mabuti. Ang mga mahuhusay na tao ay hindi kailanman interesado sa mga kasalukuyang sistema, gusto nilang sirain ang status quo. Mayroon silang personal na pagkamuhi sa mga kaugalian at mga halaga na umiral sa loob ng mahabang panahon na walang orihinal na pundasyon. Ang isang dahilan kung bakit sila napupuot kay Jesus ay dahil hinamak niya ang kanilang mga batas at kaugalian. Naniniwala sila na ang mga bagay na iyon ang dahilan kung bakit sila naging matuwid, samantalang ang kaligtasan ay hindi maaaring sa pamamagitan ng mga gawa. Ang ating katuwiran ay parang maruming basahan, kaya tayo ay naligtas hindi sa mabubuting gawa kundi sa mabubuting gawa. Tayo ay iniligtas upang ilabas ang katangian at kalikasan ng Diyos na ating natanggap sa ating espiritu. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng parehong partido ng relihiyon. Naitala rin na si Jesus ay pinahiran ng banal na espiritu at kapangyarihan na lumibot sa paggawa ng mabuti, nagpapagaling sa mga may sakit at inapi ng dyablo. Lahat ng hinahanap mo ay dapat dahil sa mga tao. Ang bawat pagnanasa na namumuo sa iyong isipan ay dapat dahil may mga taong naghihintay sa iyo. Pinakamabuting sinasabi ng mga Romano, sapagkat ang maalab na pag-asa ng sanglilikha ay naghihintay sa pagpapakita ng mga anak ng Diyos. Ikaw ang liwanag ng mundo.
Inilagay ng Diyos sa iyo ang responsibilidad ng iyong henerasyon. Ang iyong kapaligiran ay umuungol araw-araw, at nagtatanong sila, kailan ka babangon? Ang isa pang palatandaan na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan ay ang pasanin ng iyong kapaligiran ay nasa iyong puso. Sisikapin mong mag-ambag hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa kapaligiran sa pangkalahatan. Ang lahat sa paligid mo ay magpapasalamat sa Diyos sa iyong presensya. Numero 8. Hindi ka nabubuhay sa kasalukuyan. Ito ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kadakilaan at sa kabilang panig ng paghahati. Habang ang unang hanay ay apektado ng kasalukuyan sa kung ano ang nangyayari at kung ano ang hindi mangyayari, natuklasan ng iba na ang tanging paraan upang mabuhay ng totoo ay ang itutok ang iyong puso sa hindi nakikita at ituloy ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ginagawa ang mga bagay na karaniwan ng dapat magpapahina ng loob sa kanila. Para silang nabulag dito. Naniniwala sila na ang pinakadakilang regalong ibinigay ng Diyos sa tao ay ang pangitain, isang malinaw na larawan ng hinaharap, hindi ang paningin. May mga mata na nakikita lamang kung ano ang nasa paligid nila, at may mga mata na nakikita kung ano ang wala ngunit maaaring mayroon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng magkabilang panig. Kung nabubuhay ka batay sa kasalukuyang mga katotohanan na tumitig sa iyo sa mukha, mayroon kang lahat ng karapatan na masiraan ng loob. Narito ang sinasabi ng 2 Korinto 4, sapagkat tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ano ang pananampalataya? Ito ang laman ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi nakikita, hindi totoo. Maaaring hindi mo ito nakikita ng natural na mga mata ngayon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi ito totoo. Ito ang pasyon na nagtulak kay Jesus sa krus. Ang kagalakang nakita ni Jesus ay 1,000,000 at higit pang mga mananampalataya na maaaring makapunta sa Diyos Ama sa pamamagitan lamang ng kanyang sakripisyo. Kailangan niya ng mga kapatid, kailangan niya ng mas maraming tao na naligtas, at ang larawang ito ay patuloy na nagtutulak sa kanya. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalukuyan, ikaw ay natalo na, dahil ang dyablo ay isang Panginoon ng mundong ito. Siya ang Diyos ng mundong ito, 2 Korinto 4:4. Ngunit ang mga dakilang tao ay nabubuhay sa isang mundo kung saan walang ibang nakakakita maliban sa kanilang sarili. Malaki ang paniniwala nila dito kaya madalas silang napagkakamalang baliw ng mga tao, paniniwala sa isang bagay na tila imposible. Isang tanda na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan ay ang paglalagay ng Diyos sa iyong puso ng isang pangitain na malinaw mong nakikita sa iyong imahinasyon. Maaaring hindi mo alam kung paano makarating doon, ngunit alam mong posible. Naniniwala kang maaaring mangyari ito. Maaaring hindi naniniwala ang iba sa iyong nakita, ngunit ikaw ay isang masigasig na mananampalataya. Hawak mo ito ng mahigpit ng hindi nakayuko. Ito ay isa sa mga palatandaan na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan. Numero 9. Naniniwala ka sa Diyos at sa kanyang plano ng pagtubos sa pamamagitan ni Jesus. Kung ang lahat ng mga palatandaan ay namarkahan at ang tanda na ito ay nawawala, mayroon ka lamang ambisyon, at ang iyong mga gawa ay hindi man lang makayanan ang pagsubok ng apoy. Ang mga ito ay patay na mga gawa na hindi kinikilala ng Diyos, hindi dahil sila ay masama sa kanilang sarili, kundi dahil ang gumawa ng mga gawang iyon ay walang kaugnayan sa kanyang maylalang. Hindi namin magagarantiya na tutuparin mo ang mga ordinansa ng Diyos maliban kung mahahanap mo ang iyong daan pabalik sa iyong may likha. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhasyan ng Diyos. Ito ang ban ng bawat tao. Sinabi ng salmista, sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ang bawat lalaking ipinanganak ng isang babae ay nagdadala sa loob niya ng binhi ng kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa probisyon na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, maaari tayong maging matuwid sa Diyos. Kung hindi ka pa bumalik sa isang lumikha sa iyo, kalimutan ang tungkol sa kadakilaan, epekto, at mga gantimpala mula sa Diyos. Ang bawat gawain ng isang makasalanan ay patay, ito man ay paglilingkod sa komunidad, pag-aalaga sa mga ulila, o pagbibigay sa mga tao.
Hindi kinikilala ng Diyos ang gayong mga tao dahil nananatili sa kanila ang binhi ng dyablo at lahat ng kanilang ginagawa ay tiwali ayon sa pamantayan ng Diyos. Itinago ng Diyos ang kadakilaan sa bawat tao, ngunit kailangan nilang hanapin ang kanilang daan pabalik sa Diyos bago niya sila aprobahan. Kung hindi ka naniniwala kay Jesus at sa kanyang amang Diyos, sasabihin ko sa iyo ang balita. Lahat ng gagawin mo para sa sangkatauhan ay hindi mapapabilang sa talaan ng mga aklat. Bakit? Dahil ang iyong pangalan ay hindi nakarating sa aklat ng buhay. Ngayon, nakita mo na ang mga palatandaan na nagpapakita na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan, ngunit nais kong magkaroon ka ng isa pang pagkakataon upang bumalik sa iyong lumikha. Ang dalawang hakbang lamang ay ang maniwala sa iyong puso na si Jesus ay namatay para sa iyo at ang aminin sa iyong bibig. Maraming tao sa Biblia at maging sa ating mundo ang nakamit ang kadakilaan, ngunit hindi nila kailanman ikompromiso ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Jesus ay isa sa kanila. Siya ang pinakadakila dahil pinaglingkuran niya ang buong mundo sa kanyang kaloob na kaligtasan. Nabuhay si Jesus para sa iba. Nabuhay siya araw-araw na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang buhay ng lahat sa paligid niya. Naglingkod siya sa iba ng may pagpapagaling, espiritual na kaalaman, mga himala, pagpapalaya, kaligtasan, at kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Mayroon din tayong apostol na si Pablo na isinugo upang dalhin ang ebanghelyo sa mga Gentil. Ginawa niya ito na inilalagay ang kanyang sarili na parabang nabigo niyang tuparin ang banal na atas na ito. Itinuring niya ito bilang isang takdang aralin at hindi siya nagpapahinga hanggang sa matapos niya ang kanyang kurso. Paano si Moses? Isang tao ang ipinadala upang pamunuan ang isang bansa patungo sa isang lupaing umaagos ng gatas at pulot. Ginugol niya ang 40 taon ng kanyang buhay sa atas na ito na naghahangad na iligtas sila mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Namatay siya sa bundok. Meron din kaming Esther. Itinayan niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Matapos dalhin ni Mordecai ang isa pang liwanag sa kanya, nag-ayuno siya ng 3 araw at ginamit ang kanyang posisyon upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa pakana ni Haman. Maraming iba pa, tulad ni Abraham Lincoln, Mother Teresa, Nelson Mandela, Joseph, Daniel, Martin Luther King, at marami pang iba, ay naaalala sa kanilang ginawa para sa kanilang mga tao, bansa, at henerasyon. Wala sa kanila ang naaalala dahil sa pera na mayroon sila sa kanilang bank account, ngunit para sa mga buhay na kanilang nahawakan, ang mga kaluluwang kanilang naabot, at ang mga paradigma na kanilang binago. Ang kadakilaan ay ang epekto, kontribusyon, at esensya na ibinibigay mo sa isang layunin, isang tao, isang henerasyon, o isang bansa. Iyan ang tunay na sukatan ng kadakilaan. Isipin ang isang buhay kung saan ang bawat hakbang na iyong gagawin, bawat hininga na iyong nalalanghap, ay humahantong sa iyo patungo sa kadakilaan, isang kadakilaan na itinakda para sa iyo ng isang puwersang hindi naiintindihan ng tao. Yakapin ang paniniwalang ito at panghawakan ito ng may hindi natitinag na pananampalataya, dahil sa engranding disenyo ng sansinukob, ikaw ay para sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Ang mga pagsubok na kinakaharap mo, ang mga hamon na nalampasan mo, ay bahagi lahat ng master plan para hubugin ka sa pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Kaya't kapag ang pag-aalinlangan sa sarili ay gumagapang at ang kawalan ng katiyakan ay lumilimlim, tandaan na ikaw ay isang nilalang na may layunin, isang sisidlan ng kadakilaan na nakalagay sa landas na inilatag ng mga banal na kamay. Magtiwala sa tadhanang ito. Maniwala ka sa iyong potensyal, dahil ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan na higit sa iyong pinakamaligalig na mga pangarap. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa akin, at ikaw ang aking tagapagligtas at tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa iyong sakripisyo sa krus. Hinihiling ko na dumating ka sa buhay ko. Gawin mo akong panibago. Iligtas mo ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Nagpapasalamat ako sa iyong pagbukas ng aking mga mata sa katotohanang may kadakilaan na nananahan sa akin.
Dahil dinadala ko ngayon ang iyong binhi, binigyan ako ng utos na mamunga ng mga bunga na hindi lamang lumuluwalhati sa iyo, kundi nakalulugod din sa iyo. Naiintindihan ko na ngayon na ang lahat ay ipinanganak na may binhi ng kadakilaan. Hinihiling ko ngayon, O Panginoon, na sa iyong awa, iyong ibalik ang bawat nawawalang tanda na nawala sa akin, sa pamamagitan man ng kamangmangan o pagsuway. Sinasabi ng iyong salita na kung ako ay tatawag sa iyo, sasagutin mo ako at magpapakita sa akin ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi ko nalalaman. Dalangin ko, Panginoong Hesus, na iyong ipakita sa akin at buhayin. Kailangan kong matupad ang bawat nawawalang tanda at, sa turn, upang matupad ang dahilan kung bakit ako naririto. Kasangkapan mo ako, Panginoon. Palibutan ako ng mga tamang kaibigan at tao sa direksyon ko, at bigyan ako ng sensitivity at discernment na makilala sila kapag nakita ko sila. Panginoon, dalangin ko rin na iyong buhayin ang bawat pangitain sa akin na namatay dahil sa kapabayaan o kawalan ng pananampalataya. Itanim muli sa akin ang pagnanasa. Itanim sa akin ang pangitain na magpapatakbo sa akin at hindi lumingon, anuman ang mga bagay na nakapaligid sa akin na may posibilidad na mapanghinaan ako ng loob. Panginoong Hesus, dalangin ko rin na kung saan man ako nasaktan ng mga tao at piniling hindi magpatawad, turuan mo akong bumitaw. Turuan mo akong mahalin ang mga taong tulad mo at bigyan ng isa pang pagkakataon ang iba. Bigyan mo ako ng pusong tulad ng iyo at tulungan mo akong mahalin ang lahat ng tao sa paligid ko. Muling gisingin ang pagnanais para sa responsibilidad sa aking puso. Gawin mo akong isang responsableng mamamayan ng iyong kaharian. Tulungan mo akong huwag talikuran ang mga pangarap na itinanim mo sa aking puso. Tulungan mo akong maging matatag, pare-pareho, at matyaga. Tulungan mo akong gawin ang mga kinakailangang sakripisyo upang matupad ang pangitain na inilagay mo sa aking puso. Bigyan mo rin ako ng isang mapagpakumbabang puso na huwag maniwala na nagawa ko ito nang wala ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Binabati kita. Bahagi ka na ngayon ng pamilya ng Diyos. Kakailanganin mong kumuha ng Biblia at sumali sa isang simbahang naniniwala sa Biblia sa paligid mo. Palibutan ang iyong sarili ng mga mananampalataya at magpatuloy sa kanyang salita. Pagpalain ka ng Diyos. Sa konklusyon, ang bawat isa ay ipinanganak na may kadakilaan na nananahan sa kanila dahil nilikha tayong lahat ng Diyos upang maglingkod sa isa't isa. Ang kadakilaan ay paglilingkod, at kapag nahanap mo na ang iyong lugar ng paglilingkod sa mundo, nahanap mo na ang iyong posisyon at lugar ng otoridad. Salamat sa pagsama sa amin. Sana ay nabiyayaan ka ng video na ito. Mangyaring i-like ito at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan kung ito ay pinagpala sa iyo. Kung gusto mong patuloy na manood ng mga nakaka-inspire at puno ng pananampalataya na mga video tulad nito, pindutin ang subscribe button. Pagpalain ka ng Diyos.